Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang dominong sunod-sunod na nagbagsakan ang 9 na poste ng kuryente at telco sa Binondo sa Maynila. 3 ang sugatan matapos tamaan ng bumagsak na kawad. Inaalam pa ang ugat ng aksidente pero posible umanong sobrang bigat na ng patong-patong na mga kable. At nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? Mel, Pia, Emil, patuloy na sinasagawa yung clearing operation ng mga tauhan dito ng Meralco at ng MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Katunayan ay natanggal na nila yung nakahambalang dito na poste kanina at yung mga natumbang mga kawad. Pero sa bahaging ito ng Ongping Street ay narito pa itong mga kawad ng kuryente na pinagputol-putol na. Kasama na yung mga kawad ng mga telco. Hanggang sa mga ngayon ay iniimbestigahan pa nga kung ano yung sanhi ng pagbagsak ng mga posteng ito. Pero isa nga sa mga tinitinang anggulo ay ang bigat ng mga nakakabit sa mga kawad na ito. Kuha ito ng CCTV sa bahagi ng Quintin Paredes Street sa Binondo, Maynila. Maya-maya, dahan-dahang tumagilid ang poste sa gilid ng Binondo Church. Nakikita rin nagtumbahan ng ilang kalapit na poste. Binabaybay noon ng delivery rider na si Ruben ang kalsada nang mangyari ang insidente. Nakita ko po yung poste na sa simbahan, yung gitna, yung unahan po, pinakadulo, nabali po. Bali po, dandang bagsak. Ang ginawa ko po, umiwas pa ko dito para may iwasan ko po. Pagdating ko po dito, bumagsak po yan. Naka-live. Ngayon yung wire po, tumama po sa motor ko. 2 motorista na sakay ng e-trike at isang nagbibisikleta ang tinamaan ng bumagsak na mga kawad. Mga minor injuries lang naman daw ang kanilang tinamo at nasa maayos ng kalagayan. Meron po 3 ginamot at hindi naman, nag-refuse na po sila na madala sa ospital. Dahil sa insidente, kinailangang isara ang bahagi ng Quintin Paredes, bahagi ng Ongping Street at ang kalye sa harap ng Binondo Church. Ilang nakaparadang sasakyan din sa tabi ng simbahan ang nadamay. 6 na poste ng Meralco at 3 mas maliliit na poste ng mga telco ang natumba sanhin ng insidente. Magkakahalong kawad ng kuryente at kawad mula sa mga telco ang humambalang sa kalsada. 15 establishmento ang nawalan ng supply ng kuryente sa paligid ng Binondo. Ma-clear na namin muna to. Yun ang main objective namin dito para madaanan. Nagkukaskas kami ng parang discomfort nga sa mga dumadaan. But by tomorrow, kasi medyo malaki yung facilities na apektuhan, tatayo tayo ng mga 5 poste. So abutin tayo siguro hanggang umaga by tomorrow. No? Pero rest assured na tuloy-tuloy kami rito 24/7 na mamaya may darating pa uling reinforcement na crew, magdadala ng mga poste pagka available na. Bagamat walang report na may sumabit na truck sa mga kawad, kasama pa rin daw ito sa kanilang iimbestigahan. Isang posibleng sanhi ng pagbagsak ng poste, ang bigat ng mga kawad na nakakabit dito. Nagbibilang sila ngayon, tapos may mga sizes kanina ng conductors na tinitingnan namin doon. Tapos pag nakita namin doon, of course, kung talaga na-exceed yung limit niya, yun ang gusto namin ma-establish. Abiso sa mga motorista nagdaraan dito, iwasan daw muna yung lugar na ito dahil nandito pa yung mga truck at yung mga clearing operatives ng Meralco at ng MMDA. Mamaya ay pipilitin daw nila mabuksan ang kalyeng ito. Samantala, sa lokal na pamahalaan ng Maynila ay meron na raw panukala para ipagbawal yung iligal na pagkakabit ng mga kable sa mga poste nang walang paalam sa Meralco. Yan pa rin ang latest mula dito sa Binondo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 Oras. Maraming salamat, Rafi Tima. Matagal ng problema sa maraming lungsod ang peligro ng mga spaghetti wire o yung mga sala sa labat na kable. Sa ilang lugar, sa dami at kapal ng mga nakalambitin at bowl-bowl na kable, hirap nang makapasok ang ilang sasakyan. May mga insidente na rin na nagdulot ang mga ito ng sunog. Para masugpo ang problema ng spaghetti wires at ma-regulate ang pagpapakabit ng mga linya ng utilities, nagpasa ng ordinansa ang ilang lokal na pamahalaan, gaya sa Quezon City, San Juan City, Tabaco City sa Albay, Naga City at sa Muntinlupa, kung saan iniutos na ng LGU sa mga telco na ilipat ang kanilang mga kable at gawing underground. Sa gitna ng patuloy na
pagbaha pa rin sa Bulacan, kinwestiyon sa Senado ang kawalan umano ng koordinasyon lalo kaugnay ng mga dam. At mula mismo sa Bulacan, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia, may ilang araw na rin na manaka-naka na lamang yung pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Bulacan. Pero sa kabila nito ay nananatili pa rin na mataas ang tubig doon sa maraming mga binaha na lugar. At isa nga sa mga pinagbubuntunan ng CC ay itong rumaragas ang tubig sa aking likuran. Sa tuwing magbabadya ang baha, nagiging elevated parking lot ang maraming mga tulay dahil sa mga sasakyang inililikas. Pero ang pamilya Halili sa Kalumpit, Bulacan, nagdesisyong imbes na ilabas ng garahe, balutin na lang ang kanilang SUV ng lona at para siguradong waterproof. So nung nakapasok na po dun sa ilalim ng sasakyan, unti-unti po naming inangat ng jack itong likod na bahagi po. Tapos tinanggal po namin yung stand. Tapos unti-unti po namin ibinaba dito sa may lona. Okay na po, medyo tuyo na. Ibinalot na po namin ng buo, titinali na po namin siya. Pagtaas ng tubig, laking gulat daw ng pamilya nang mawala na sa dating pwesto ang sasakyan at nakitang palutang-lutang na ito ang sumunod na eksena. May mga kanal dyan. Bayanihan para maigiya ang SUV palabas ng garahe at diretso sa mataas na lugar habang lumulutang sa gabewang na baha. Lumulutang yung sasakyan. So ibig sabihin wala pong tubig sa loob. Nung medyo sumasayad na po yung gulong sa ilalim dun sa mababaw na part, marami rin po kaming mga kabarangay. Unti-unti po namin binuhat yung sasakyan. Maayos na naisalba ang sasakyan at ligtas ang buong pamilya. Yun nga lang, mataas pa rin ang baha sa maraming bahagi ng Kalumpit, pati na sa ibang mga bayan sa Bulacan. Sa bahagi ng Angat River na hinaharangan ng Bustos Dam, sumisikat na ang araw kanina, pero mataas pa rin ang kulay putik na tubig. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng tubig mula sa mas mataas na lugar. Alas 11 kaninang umaga, itinaas ng 1 metro ang ikatlong sluice gate ng Bustos Dam para dagdagan pa ang pinapakawalang tubig. Kanina pong umaga, alas 8, ang elevation po ng Bustos Dam is 16.95. Okay, somewhere here. Somewhere here. Alas 11 po, nag-17.05. Okay. Ibig sabihin, malakas ang local flow. Mas malakas yung pumapasok kaysa dun sa discharge natin. Ang normal elevation natin, sir, during operation is 1735. Since na may calamity tayo, may rainfall tayo nare-receive na malakas, so nagbibigay kami ng allowance para may room si Bustos na kung may parating na malaki, unti-unti natin siyang marirelease to reduce flooding sa downstream. Kasunod ng malawakang pagbabaha sa Bulacan, dulot ng habagat na pinalakas ng dalawang magkasunod na bagyo, nakukwestiyon ang pagpapakawala ng tubig sa Bustos Dam. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pinuna ang di umano'y kawalang koordinasyon noong kasagsagan ng pag-uulan. Bakit po pag binuksan yung dam, yung Bustos Dam, hindi nyo kino-coordinate sa mga local government officials na bigla na lang po sila nung Sabado? Bigla high tide pa ho noon. Kayo po lahat ang nagbubukas ng dam kahit wala pong abiso sa provincial governor, sa mga mayors affected, o discretion na lang niya yun. Ang mode of disseminating information, yung protocol po nila dito is may advance information po ang PDRRMO regarding sa spilling activity ng dam natin. Sir, meron kami abiso from time to time. I have a record here in my cell phone. Sa taas na 2.5 meters lamang, paliwanag ng National Irrigation Administration, hindi reservoir dam o imbaka ng tubig ang Bustos Dam, kundi isang diversion dam na naghahatid ng tubig sa mga irigasyon. Kaya raw nitong magpakawala ng tubig na lampas lamang sa 200 cubic meters per second ang volume. Ibig sabihin, kapag mas marami pa rito ang dumating na tubig galing sa mas mataas na lugar, posible itong umapaw. Sa kasagsagan ng habagat, umabot sa 700 cubic meters per second ang tubig na dumating sa Bustos Dam. So ano man po ang bababa mula sa Ipo, Angat, Maniknik, Bayabas Dam, dadaan lamang po ito sa atin sa Bustos Dam. So again po, hindi naman po kami yung flood control. Kami na po ay sa irigasyon lamang.
na live video ngayon ay kuha mula doon sa kinatatayuan natin na ilang metro lamang mula doon sa Sluis, so yung pinaka-gate mismo ng Bustos Dam. At makikita natin dyan sa video na rumaragasanga itong pagdaloy ng tubig. Pero dito sa area natin, ito ay monitoring area kung saan open naman sa public itong kinatatayuan natin. As of 5 p.m. ay nananatiling nakabukas ang tatlong gates ng Bustos Dam at sa likod nga nitong dam na ito ay 25 kilometers na haba ng ilog hanggang sa susunod na reservoir. Ang ibig sabihin niyan ay malawak na area ang pwedeng pagmula ng tubig. At dahil dito mahirap daw masabi kung kailan pwedeng isara ang mga gate ng dam, lalo na kung magkakaroon pa rin ng pag-uulan tulad ngayon dito sa bahaging ito ng Bustos at doon sa mga mas matataas na lugar. Pia? Maraming salamat, Cedric Castillo. Sa Pampanga naman, umaapela na ang munisipyo ng Masantol na matayuan ng dike ang bayan para pangontrabaha. Ang iba pang apektadong lugar sa probinsya, alamin live sa pagtutok ni Joseph Moro. Joseph. Emil, bagaman walang masyadong ulan sa ngayong maghapon dito sa Macabebe, Pampanga, ay marami pa rin sa mga lugar dito ang lubog sa baha, lalo na doon sa katabing bayan nito na Masantol kung saan galing tayo. At doon, Emil, ay lahat ng kanilang 26 o 26 na mga barangay doon ay lubog sa baha. Dahil sa baha, hirap ng matukoy kung saan nagtatapos ang Pampanga River at nagsisimula ang lupa sa munisipyo ng Masantol, Pampanga. Babad din sa baha ang mga malapit sa fishport sa barangay Bebe Anak. Pero tuloy ang buhay. Celine, bukas pa rin ang karinderya. Kailangan po kaso po matumal. Halos hindi na raw bumababa ang baha bago pa dumating noon ang bagyong Dodong. Pag wala kang alipungan, hindi ka taga Pampanga, taga Masantol. Sa katapat na Purok Dalakitan, nakatabi rin ng Pampanga River, nagbabangka na ang mga tao. Walang bahay na hindi lubog sa baha. Walang ulan sa mga oras na ito pero problema na high tide dito sa Pampanga River kaya malakas pa rin ang agos ng tubig dito sa ilog na pumapasok naman sa mga kabahayan. Ang mismong sentro ng Masantol, lubog din. Yung simbahan hindi nakaligtas sa tubig baha sa ngayon ay nasa ibaba pa ng tuhod ko yung level ng tubig. Pero sabi sa atin ng mga taga rito, kapag nag-high tide, tataas pa ang tubig dito. Lalo pa raw ngayong bilog ang buwan, aabot ang 2 talampakan ng tubig dito. Mismong Risk Reduction Management Office Center, animoy nasa gitna na rin ng dagat. Pero tuloy raw ang pagbibigay ng tulong ng munisipyo at Kapitolyo sa lampas 20,000 pamilyang apektado ng baha. Lubog sa tubig lahat ng 26 na barangay dito dahil catch basin ng bayan o bagsakan ng tubig mula sa mga mas matataas na lugar. Meron pong delay ang pagbaba ng tubig sa amin. After the high tide, yung pong ulan po or tubig ulan po sa taas, sa San Fernando, sa Macabebe, sa amin po bababa. Doon pa lang po. Kailangan daw nila ng pangmatagalang solusyon tulad ng dike. We cannot rely po sa mga pagkataas ng daan. We cannot rely po doon sa paggawa ng mga check gates. I'm calling po sa amin pong national agencies. Kung local budget lamang po namin, hindi po namin kakayanin. Emil, sa mga oras na ito ay may konting pag-ambon tayong nararanasan dito sa Macabebe, Pampanga. At kanina nga po ay namigay ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Sa tala ng buong probinsya o sa probinsya ng Pampanga ay may tinatayang lampas 200 na mga barangay ang may baha ngayon. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Magkasunod na pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo ang ilang senador at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kabilang sa mga tinalakay ang pakikipagkita ni Duterte sa Pangulo ng China. Nakatutok sina Maab Gonzales at Ivan Mayrina. Mahigit 1 taon mula nang bumaba sa pwesto, balik Malacanang kagabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos, iniulat ni Duterte ang nangyari sa pagbisita niya kay Chinese President Xi Jinping nitong July 17. Kung matatandaan, walang detalye sa kung ano na pag-usapan sa Beijing maliban sa umaasa si Xi na magagampanan ni Duterte ang pagpapanatili sa pagkakaibigan ng Pilipinas sa China. Dati nang sinabi ng Pangulo na hindi pinaalam sa kanya ang biyaheng ito ni Duterte, bagamat hindi niya minasama. Hindi didetalye ng palasyo kung anong iniulat ni Duterte sa humigit kumulang 2 oras sa pulong nila ni Pangulong Marcos. Sabi ng Solicitor General na nasa palasyo rin kagabi,
Ibinahagi raw ni Duterte na masaya si Xi sa pagbisita at siniguro ang patuloy na maganda at maayos sa relasyon ng China at Pilipinas. Pinag-usapan din daw ni Duterte at Pangulong Marcos ang iba't ibang issue. Nagbigay payo rin daw ang dating Pangulo. Kasunod niya, nagkaroon naman ng pagtitipon ang mga senador kasama ang Pangulo at si First Lady Lisa Marcos sa palasyo. Wala ring ibinigay na detalye ang palasyo bukod sa pagdiriwang daw ito ng kaarawan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Sabi ng huli, napag-usapan nila ang trabaho para sa Bayan Bill na lalagdaan daw ng Pangulo kung pumasa sa Kamara. Napag-usapan din ang Integrated Flood Control Master Plan. Casual na dinner meeting naman ang paglalarawan ni Senate President Mig Zubiri para raw makabonding ang mga senador. Pero napag-usapan daw ang epekto ng mga baha sa agrikultura at ang West Philippine Sea. Nitong Martes lang kasi ay inadopt ng Senado ang resolusyon na kumukondena sa pangharas at panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Nakasaad din dito ang ilang hakbang na pwedeng gawin kung hindi tumigil ang China, gaya ng paghahain ng resolusyon sa United Nations General Assembly. Sa hapunan kagabi, iniulat daw ng mga senador sa Pangulo na tinalakay na nila sa Foreign Affairs Secretary ang resolusyon kaugnay niyan para pareho sila ng posisyon ng ehekutibo. Nirerespeto raw ng Pangulo ang posisyon ng Senado sa issue. Hindi naman nakadalo kagabi sina Minority Senators Coco Pimentel at Risa Hontiveros pati si Senador Chis Escudero. Abala raw si Pimentel kaya hindi nakadalo habang naghahanda naman para sa relief mission si Hontiveros. Dahil may nauna akong inuohang hindi ko matanggihan, pamilya, at tinext ko nga si First Lady, sabi ko tawag ng pag-ibig, hindi niya na kinwestiyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Bukod sa leptospirosis, pinangangambahan ding darami ang kaso ng dengue kasunod ng mga ulat baha. Ang mga tips para iwas sakit sa pagtutok ni Lay Alves. Sinamantala ng mga kawani ng Barangay Rojas sa Quezon City ang pagtila ng ulan para mag-spray kontra lamok at maglagay ng mga OV trap. Kasunod yan ng baha nitong nakaraang magdamag. Prevention talaga natin yan para maiwasan din natin yung sakit na dengue. Regular yung cleanup ng mga natin. Weekly, we give particular time dun sa mga lugar na may reported cases tayo. Nagka-dengue na raw noon ang isang anak ni Leonora, kaya nangangamba siya pag tuloy-tuloy ang ulan. Ang hirap kaya magkasakit yung mga bata, lalo na kung ganito pa yung panahon, lagi bumabaha. Kaya ayaw ring magpakakampante ng Department of Health. Kahit pa bumaba ng 19% ang nagka-dengue mula nitong January hanggang July 22 kumpara sa parehong panahon ng 2022. Pataas daw kasi ang mga kaso simula nitong Abril at nitong mga nakarang linggo. Pinakamaraming naitala sa Mimaropa, Cordillera, Davao Region, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargent. Abot halos 300 naman ang patay. Mga 2 hanggang 4 na linggo matapos ang malakas na pag-ulan, doon muli tumataas yung kaso ng dengue. Dahil mahalaga ang maagang detection at treatment, dapat alerto sa mga sintomas tulad ng lagnat, hilo, suka at rashes. Gayon din ang sakit ng ulo at mata, pati kalamnan at kasukasuan. Kung severe dengue, pwedeng sumakit ang tiyan at magkaroon ng maraming pagdurugo, pati pagkahapo. Mas malaki ang tsansang magkaganyan kung nagka-dengue na dati. Kung kailan bumababa yung lagnat o kaya nawawala na yung lagnat, doon po lumalabas yung mga iba pang sintomas na nagbabadya na kailangan dalhin na natin sa ospital yan. Para iwas dengue, tandaan ang 5S strategy ng DOH. Kabilang dito ang pagpuksa sa mga posibleng pamugaran ng mga lamok, self-protection at maagap na konsultasyon sa doktor. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves, nakatutok 24 oras. Na fake news siya. Hinahan ng pag-amin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang ihayag kamakailan na sa nawawalang preso ang pugot na bangkay na natagpuan sa Bilibid. Pati yung butong nakita sa septic tank, inaalam pa ng NBI kung tao o hayop ba ito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety, lumabas na hindi patiyak ang sinapit ni Michael Cataroha, ang person deprived of liberty o PDL na naunang napaulat na patay na at natagpuan ang labi na walang ulo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mali ang impormasyong nakarating sa kanya na kanyang ibinahagi sa media.
na fake news po ako, na nahanap ang katawan, na putol ang ulo. Yun po yung unang sinabi sa akin na dumating po sa akin feed nung isang madaling araw kasi I wake up in the morning, early in the morning, to look at the feeds about the department. Hindi na naidetalye ni Remulla kung kanino galing ang impormasyon. Matatanda ang bukod kay Remulla, sinabi rin ni NBP Acting Superintendent Angie Bautista na may natagpo ang labi sa septic tank sa loob ng dormitoryo ng Bilibid. Nagpatulong daw ang NBP sa Philippine Coast Guard para magamit ang K9 units nito sa paghahanap. May K9 na ginamit, nung yung K9 ay pinaamoy ang damit ni Kataroha, yung aso mabilis tumakbo sa septic tank. Paglilinaw naman ng National Bureau of Investigation ng NBI, isang pirasong buto lang at isang underwear ng lalaki ang nakuha nila at sinusuri pa raw ito kung buto ba ito ng tao o ng hayop. Tanong ng mga kongresista, nasaan na si Kataroha na inireport na nawawala matapos ang head count sa Bilibid noong July 15. Sabi ng DOJ at ng Bureau of Corrections, itinuturing daw itong missing hanggang hindi pa malinaw kung ano ang sinapit nito. Hinahanap din daw ito sa ilang lugar gaya ng tirahan ng pamilya nito sa Angono, Rizal. Umalis po sila, nakasakay po sila ng truck. So isa pong anggulo to. Sino nakasakay sa truck? Yung buong pamilya po niya. Sir, yung kamag-anak doon sa garbage truck? Sa last well-known address po niya. Garbage truck? Hindi po sir, may tracking po sila. Truck po, papuntang Bicol. Yun po yung information. Pero aminado rin ng NBP na hindi pa na-check ang lahat ng septic tank sa Bilibid dahil kinakailangan pang maglipat ng libo-libong PDL para magawa ito. Nasita rin si Katapang kung bakit na-delay ng 2 araw ang pagre-report niya kay Remulla. Pagpamain ninyo, kasi po the Secretary just underwent a bypass po, kaya hindi po namin munang, kung pwede po sa level ko lang muna, anyway, wala rin naman pong masama kung na-delay ko po. Natalakay din sa pagdidig ang ilang problema gaya ng sobrang dami raw ng nakakulong sa Bilibid kaya masyado ng siksikan. Masyado rin daw mababa ang budget para sa pagkain ng mga PDL at maging yung katiwalian umano ng mga bantay sa naturang pasilidad. Ayon sa Bucor, ilan sa solusyon ang pagbuwag sa pangkat system sa loob ng Bilibid, paglilipat sa mga PDL sa ibang penal farm. Inalis din daw nila ang mga tiwaling personnel at nag-hire ng bago. Dapat din daw magtayo ng dagdag na kulungan, pati yung paglilipatan ng mga nahatulan sa karumal-dumal na krimen. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso dahil unti-unti nang humihina ang hanging habagat. Kaya naman kahit papaano ay bahagyan ng mababawasan ng matitinding ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa ngayon, wala namang sama ng panahon o bagyo na namamataan ng pag-asa. Pero ngayong Agosto, 2 o 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Base sa datos ng pag-asa, kapag Agosto, karaniwang pahilaga ng bansa ang tinutumbok ng mga bagyo. At may mga pagkakataong tumatama o nagla-landfall ito sa Northern Luzon. Pero mag-landfall man to o hindi, pwede pa rin itong palakasin ng habagat at magdala ng maraming ulan. Sa ngayon, southwest monsoon o habagat pa rin ang makakaapekto sa bansa, lalong-lalo na po sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Aurora at Mindoro provinces. Ayon naman sa pag-asa, posibleng hindi na ganun katindi ang ulan kumpara sa mga nakalipas na araw. Makikita sa rainfall map na ang karamihan ay kulay green at yellow na at ang ibig sabihin niyan ay light to moderate rains. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero huwag pa rin kalimutan ng payong para ready pa rin kung sakali mang may localized thunderstorms. Sa mga taga-Visayas naman, maaliwalas ang panahon sa maraming lugar. Pero posible ang mahihinang ulan sa ilang bahagi lang ho ng Panay Island at Negros provinces. Habang sa Mindanao naman, ang northern portion at Soc-Sargen kasama ang Caraga at Davao Region, sila po ang posibleng makaranas ng konting ulan. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon.
Good evening mga kapuso. Beauty with a generous heart ang pinatunayan ng kapuso Bicolanang si Kylene Alcantara. Siya mismo ang nagabot ng tulong sa mga taga-Albay na naapektuhan ng bagyo at pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang report ni Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa gitna ng nagpapatuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na sinabayan pa ng pag-ulang dala ng habagat noong bagyong Egay, naghatid ng tulong si Sparkle Star at proud Bicolana Kylene Alcantara sa evacuation center sa Barangay Basag, Ligao City. Kasama ang kanyang mga magulang at kaanak na tubong Ligao City, namigay ng food pack si Kylene. Game na game rin siyang nagpasaya ng mga bata. Matatanda at PWD. Sobrang close dahil yung nanay ko po ay taga-Naga, ang tatay ko naman ay taga-Ligao, so ako po ay isang pure Bicolana, pure Oragon. Sa isang post, sinabi ni Kylene na umaasa siyang masusundan pa ang charity works na ito. Hinikayat niya rin ang iba na tumulong, malaki man o maliit, sa mga kababayan nating nangangailangan. Marhay na adlaw po sa indong gabos. Sana po napang-ngirit ko pa mo. Napaugma! But ngirit is the same. Napaugma ko ka mo kahit papano. Ang alam ko lang po na Legazpi, na Bicol, Salamat! Para sa GMA Integrated News, Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nakatutok, 24 oras. Hindi bababa sa 100 ang isinalang sa inquest kaugnay sa operasyon ng isa umunang scam hub sa Pasay. At kabilang sa nahuli, Pinay na minsan ang na-rescue sa isa ring scam hub sa Myanmar. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Eksklusibong humarap sa GMA Integrated News si alias Jenny, isa sa mga inabutan sa ni-raid na umunoy scam hub sa Pasay City. Nitong Abril, kasama si alias Jenny sa mga sinagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, DFA at DOJ sa Myanmar matapos tumakas sa mga scam hub doon. Doon kasi sir, ang daming bawal. Tapos bawal lumabas. Tapos nananakit po kasi sila doon sir, kaya binigad po kami sa araw. Tapos puro mga squats, ganun. Pagbalik sa Pilipinas, nakakita raw siya sa FB ng isang ad para sa job opening na tinatanggap kahit lagpas 30 anyos na. Ang trabahong tinakasan niya sa kamay ng sindikato sa scam sa Myanmar, siya palang babalikan niyang trabaho dito sa Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito, admin na siya ng isang floor para sa kumpanya. Wala naman po akong alam na illegal po ito. Pero sabi kasi, legal daw talaga to sir kasi license po siya ng PAGCOR. So nag-apply po ako as admin na hindi nakagaya doon sa Myanmar. Kanina, nakaharap ni alias Jenny ang mga tauhan ng DOJ na sumagip sa kanya na di na iwasang madismaya sa kanilang pagkikita sa loob ng inoperate na scam hub. Kasama si alias Jenny sa kinasuhan sa pagkakataong ito. Nagpapasalamat po ako na nailigtas po niyo po kami doon sa Myanmar. Humingi din po ako ng sorry kasi nandito pa din ako, tapos nagkita pa tayo dito. Yun sir, pasensya na lang po, tapos sorry. Kailangan kong buhay yung anak ko, ako lang kasi mag-isa. So kailangan magtrabaho. Ayon sa DOJ, may susunod pang mga operasyon laban sa mga scam hub na nagpapanggap na pogo. Na-inquest na ang 87 Pilipino at 20 Chinese sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code at Cybercrime Prevention Act habang pinoproseso pa ang ibang mga inaresto sa operasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Chika in a minute! Mabilis na chicken tayo para updated sa showbiz happenings. Tiktropa, mag-ingat! Ingat! Full of energy ang American-Korean singer na si Eric Nam nang bumisita ito sa TikTok kahapon. Certified trending din ang pagbisitang yan ng OPA na naghatid ng K-Lig performance sa kanyang latest song na House on a Hill. The K-Lig is not yet over dahil officially dating na ang Blackpink member na si Jisoo at ang actor na si An Boyoon. Confirmed yan ng kani-kanilang labels at umaasa rin sa support and understanding ng fans.
Wish naman daw ng Snowdrop co-star ni Jisoo na si Jung Hae-in na magpatuloy ang healthy and beautiful relationship ng dalawa. Para naman sa Livies, inilabas na ni Phil-Am popstar Olivia Rodrigo ang tracklist para sa kanyang second album na Guts. Meron niyang 12 tracks at i-release sa September. Speaking of Pinoy talent, tinake-over na rin ng P-pop Kings SB19 ang Hollywood. Ginulat ng boys ang Hollywood crowd sa kanilang performances ng Ghetto at Bazinga sa Hollywood Boulevard. Bagamat manipis ang supply ng bigas ngayon sa bansa, hindi pa raw maituturing na may kakulangan kaya hindi pwedeng mag-angkat ang gobyerno. Ang problema, sumabay pa kung kailan din humihigpit ang supply sa pandaigdigang merkado. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kwento ng Department of Agriculture, pinakamababa ang supply ng bigas ngayong third quarter ng taon. Kasama na sa 4.9 million metric tons ang sobra mula sa second quarter, pati ani ng lokal na magsasaka at mga import. Kung ibabawas ang kailangang bigas, meron pa namang matitira, pero pang mahigit 30 araw lang. Medyo manipis kasi that's always our lean season. Tapos hindi pa dumadating lahat ang mga imports natin. We'll have to import rice para nga tumaas konti ang ating surplus for the next 3 months. Ang problema, may export ban na ang India. Habang nakikipagnegosasyon muli ang Thailand at Vietnam para baguhin ang presyo dahil sa humihigpit na supply sa world market. From $500 ngayon nasa $600 na. So malaki yung tinaas niya. Ang alam namin dito is ang nag-trigger ng factor ay yung pagkakaroon ng export ban ng India. 40% ng supply worldwide nanggagaling po sa India. Kung ayaw ng private sector, then the government must have some recourse, no, to bring in the rice that we need. You need 32 billion pesos. No? Baka mas mataas na ngayon dahil nagmahal pa yung presyo. No? So I don't think the government has that kind of money. Pero sabi ng DA sa ilalim ng Rice Tarification Law, hindi maaaring mag-import ng bigas ang gobyerno, maliban na lang kung magdedeklara ng rice shortage. We don't have that yet. I don't know if, and it has to be NEDA. It has to be NEDA and the NFA Council that has to pronounce that, no? But considering na medyo meron pa naman tayong, we really need to import, but it's going to be the private sector that has to do it. Kung mahal ang bilis sa import, hindi malayo magmahal din ang benta niyan sa merkado. Sa ngayon, may grupong kaya mag-alok ng murang bigas, pero limitado lang. Ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, nasa 50 outlet na ang nakakapagbenta ngayon ng 38 pesos per kilo na bigas sa tulong ng kanilang mga stakeholders. Pero hindi raw ito solusyon sa manipis na supply ng bigas ngayon. It's subsidized. It doesn't mean na bumaba kasi ngayon mataas po ang presyo ng palay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Gumagawa na rin ng sarili niyang pangalan ang nakababatang kapatid ni World Champion Gymnast Carlos Yulo sa palarong pambansa. Nakatutok si Oscar Oida. Isang Yulo na naman ang nagpakitang gila sa larangan ng gymnastics sa ginaganap na palarong pambansa. Ito'y walang iba kundi ang 15 anyos na si Eldrew Yulo, ang nakababatang kapatid ng ating gymnastics world champion na si Carlos Yulo. Marami siyang pinahanga ng mag-rank 1 hindi lamang sa isang event kundi sa lahat ng 4 na event na sinalihan niya. Ang laki ng potential niya. So pwede siyang next Kaloy. Yes. Pwede siyang maging next Kaloy. Nakikita namin sa kanya yun. Hindi ko po siya ma-explain pero masaya po talaga ako dahil nababanggit na po yung pangalan ko, hindi na po yung ang kapatid yan ni Carlos Yulo. Aminado si Eldrew na di pa rin daw nawawala ang kaba. Siyempre po, kinakabahan pa rin po ako kasi first time ko po maging secondary and may kaba pa rin po, may pressure pa rin po. Kung may lamang man daw si Eldrew sa kuya niya, Hindi po talaga ako mahihayin, madaldal po ako eh. So siya mahihayin tapos ako hindi. And ako yung pinaka-sweet sa amin.
Bukod kay Eldrew, pinag-uusapan din ang mga pambato ng NCR sa Cluster 2 Elementary Artistic Gymnastics. Ang 11 taong gulang na si Maxine Bondok at ang 12 anyos na si Jillian Bantillan. Bagamat mag-teammate, silang dalawa mismo ang nagtagisan para makapasok sa finals ng uneven bars. Sobrang thankful ako kasi not many girls get the opportunity to train sa magandang gym or to even compete dito sa palarong pambansa. Palagi-lagi po kasi kami nagtitraining sa gym everyday, tsaka ginagawa lang po namin mga kakain namin. Aminado ang mga pambato ng NCR na liyamado sila pagdating sa magagandang kagamitan. Pero di raw matatawaran ang galing ng mga taga-ibang rehiyon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi lang sa clues ayaw pahuli ng mga nahuhook sa hit murder series na Royal Blood, kundi pati sa tumitinding sabayan sa aktingan ng cast. At kung high blood na raw kayo sa ilang eksena, kapit dahil wala pa raw yan sa kalahati. Makichika kay Lars Santiago. Kung sino man makapagtuturo sa akin kung sinong pumatay kay tatay. Lahat ng iniwal sa akin, ibibigay ko sa inyo. Kunin niyo na lahat yan! Hindi lang ang paghahanap sa tunay na pumatay kay Gustavo Reales ang inaabangan ng mga kapuso sa hit murder mystery drama series na Royal Blood. Bakit si Gustavo Reales pa ang aking ama? Why? Kundi pati ang mga intense na eksena at taraya ng cast. Hindi mo kakayanin. Hindi pala kakayanin, ha? Kabi-kabilang papuri na ang natatanggap ng Royal Blood mula sa fans dahil sa husay ng produksyon at pag-arte ng cast. Gaya ni Rian Ramos as Margaret. He killed my husband and my child at the same time in front of me. Pero kung noong nakaraang linggo, sa kanya nakaturo ang lahat ng ebidensya. This week, si Beatrice, played by Lian Valentin naman, ang nasa spotlight. She's alcoholic, she has anger issues, temper issues, kaya nga ang tawag sa akin, Miss Shot Puno plus hashtag Beatrice laging royal high blood. Pero may reason why. Hindi na raw iba kay Lian ang pagganap sa mapangahas na roles. Ano? Lalo at kinasuklaman siya bilang si Stella sa top-rating afternoon prime series na Apoy sa Langit. Ang masasabi ko lang, wala pa sa 1/4 yung nakikita nyo. Ito ba hinahanap mo? Pero ang karakter nga ba ni Lian ang tunay na killer? Kunwari wala siyang sinasabi na parang, wait lang, bakit siya nag-smirk? Bakit kailangan ni Beatrice ganito? Ako ba yung pumatay? Minsan napapaisip ako kung ako ba talaga ang pumatay. Pero wala hindi ayaw sabihin sa amin ng creatives pa. Kung gaano ka-intense ang nakikitang mga tagpo sa TV. Kabaligtaran naman daw ang samahan nila sa set, sa likod ng kamera. May pa-birthday surprise pa nga sila kay Ding Dong na pinagtulungang planuhin ng cast at production team. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Pia, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si Pia Arcangel, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.